At bago po natin ibahagi ng salita ng Panginoon, hihingin ko po ng bawat isa na tayo po yumuko at tayo po ipanalangin ang salita ng Diyos at ating mga na siya'y makialam sa ating gawain na to. Hallelujah! Mapagmahal naming Diyos na nasa langit, muli po kami po nagpapasalamat sa oras na ito na iyong tinipon, mga taong taga-Pilipinas at sa Canada at kahit saan mang lugar. Maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng kaliwanagan ang iyong salita at buksan mo po ang aming puso para namin maintindihan iyong salita. Tunay nga po na hindi kami pwedeng mabuhay na wala ang iyong salita. Kaya pakainin mo po ang aming kaluluwa ngayong gabi. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong paggabay at pagbibigay ng pangunawa at kagalingan sa pananalita po ng iba't ibang lingwahe. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, alam kong nakikinig, pinapakinggan niyo ang salita ng Panginoon. At ngayong araw, tuwing Monday, kayo po ay nabibigyan ng oras para makinig sa salita ng Panginoon. At ngayong araw ding nito, pag-aralan din natin ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 35 po. Salamat sa projectores, paki-project nga po yung Matthew 24:35. Sabi niya dyan, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang nagsalita po diyan, na sinulat po ni Matthew, ay kundi mismo si Jesus. Sabi niya, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kumbaga, mawawala man ang langit at mundo. Okay, gusto ko na makita ang mukha po ng mga magaganda at mga gwapong anak ng mga Diyos. Hello? Ano na po sa, anong tawag nito? Gallery please. Okay, yan. Okay, nabasa po natin dyan, sabi ni Jesus, magunaw man ang langit at lupa, pero hindi ang aking salita. Hallelujah! Magunaw man ang the tallest building in the world at magunaw man ang pinakamagandang building o ano man dyan. Pero sabi ni Jesus, ang salita ko ay hindi magugunaw at hindi mawawala. Wonderful! Kaya sabi ko, sige, pag naunawaan po natin yan, hindi ko naman sinasabi na masama ang magkakaroon ng mga pangarap dyan na magagandang bahay, sasakyan o anuman. Pero at the end of the day, sa huling araw din pala, magugunaw lang yan at maiiwan lang ay salita ng Panginoon. Di kakapit na lang tayo sa salita ng Panginoon. Di yan na lang ang ating tarigagayan o desire, tarigagay sa Ilocano. Aasamin na lang natin at mamahalin natin at imimeditate na lang natin ang isang bagay or isang hindi magugunaw. Sabi ni Jesus, salita lang niya ang hindi magugunaw. Tama yung sabi niya. Kaya sabi ko, pinag-isip-isipan ko, and mula nung naunawaan ko yung salitang yan, hindi ko na tinantanan. Message ko pa rin sa Edmonton yan, dinala ko dito sa Auckland at dadalhin ko rin sa inyo. Dahil pala, tama rin yung sabi ni Apostol Pablo, na kung sino yung mamatay na may Kristo ay mabubuhay. At sino yung taong may Kristo ay parihas lang, magsasabayan na during the rapture. Inisip-isip ko na at naunawaan ko. Mga kapatid, kung mamamatay ka, at ako'y mamamatay, pero may salita ng Diyos sa aking puso, kasi sabi niya, the Word of God is Jesus.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So, now, if we have the Word of God, kung meron tayo ng salita ng Panginoon sa ating puso, maikali ka, mailibing ka man, pero never na mamamatay yung salita ng Diyos na sa iyong puso. Hello? Maililibing man tayo, pero sabi ng Panginoon that never the Word of God will pass away. That's why the Word of God that is planted in our hearts will never die and will never pass away. Are you happy to die? Are you happy to die? Okay. Alright. Kaya, that alone, sana mainggan mo tayo na hindi lang pakinggan ang salita ng Panginoon, pero sa isip at yung kaluluwa, maunawaan mo na ngayong gabi na magunaw man ang mundo at lupa, pero hindi magugunaw ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa libro ni Matthew 24 verse 35, kaya kahit ulitin ko ulit, mamamatay tayo pero mabubuhay tayo dahil sa salita ng Diyos nakatanim sa ating puso. Magluksa man itong the flesh will go back to the earth. Itong katawan natin ay babalik sa lupa pero may hindi mamamatay sa atin. What is that and who is that? What is it? The Word of God. Ano po yon? Yung salita ng Panginoon. Hindi yan mamamatay, mga kapatid. Kaya dyan, how important yan ang kahalagahan ng salita ng Panginoon na hindi lang sana natin, na hindi natin basta-basta pinagwawalang bahala, kundi bigyan natin ng importansya ng salita ng Panginoon. At sana nga naman yung salita ng Panginoon nga ay maitanim sa ating puso. Remember that, isipin na natin na, okay, tayo po ay mabubuhay uli kahit mamatay itong physical. When time comes of rapture, we will be alive because the Word of God will never pass away. Hindi yan mamamatay, will never go through. Kaya isipin, it will give, magbibigay magbibigay ng satisfaction ngayon. Sabihin na natin sa sarili natin, maski wala tayong tallest building in the world, maski wala tayong kagaya ng buhay ng mga iba, pero kung meron tayong salita ng Panginoon sa atin, it will magbibigay ng maganda kalakasan natin na it's okay for now, nasa bilibid ka, nasa kulungan ka, pero kung may salita ng Panginoon sa buhay mo, anytime magunaw ang mundo, may earthquake sa Taiwan, may earthquake or whatever, but you know what is remain? The Word of God in our hearts. And praise God, kung ang salita ng Panginoon ay really maitanim sa ating puso para no matter what is gonna be happen, that Word will never pass away. And the Word of God of Paul, that when the rapture comes, we will arise. Tama nga naman po kasi what is in us. Kung walang butil sa ating puso na naitanim, walang tutubo. Awan ti agrusing ko na ti Ilocano. But if there is a word in which that the Word of God is like a seed, if there's a seed, may butil na may tanim sa ating puso, sigurado po may lalago. Tayo po ay magigising, tayo po ay mabubuhay pagdating ng last trumpet. Kung may trumpeta dyan, mabubuhay tayo. Kahit yun na lang po, kung isipin at namnamin, what a joy, what an encouragement, what a hope that we have. Pag-asa at kaligayahan at contentment in life kung meron pala tayong salita ng Panginoon na tatanim. That's how important the Word of God is. Now, kung ganyan pala, kaimportante ng salita ng Panginoon, anong gagawin po natin? Okay, di kainin natin. Sabi ni Jeremiah 15:16, the Word of God will never pass away. So what must we do? Anong gagawin natin? Kainin natin. Kagaya ng pagkain, kahit anong sarap ng pagkain na
kari-kari or adobo. Kung hindi mo naman kakainin, hindi mo rin lang matitikman kung gaano, how the sustenance o yung importansya niya, hindi it will not come, it will not strengthen your physical body. Kaya now, the Word of God is so important that we need to eat. We need to eat. Okay, Jeremiah said, when your words came, nung napakinggan ko ang salita mo, nung dumating ang salita mo dito sa kulungan, nung napakinggan ko ang iyong salita, kinain ko. At sabi niya, they were my joy. Nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Kaligayahan. At ang puso ko ay nagagalak. Hallelujah! For I bear your name, Lord God Almighty. So, paano na naman ang pagkain? Okay, paano mo ba kinakain ang pinapaitan at paano natin kinakain? The moment na sinubo natin sa bunganga natin, anong ginagawa natin? We are masticating it. We are ninangal-ngal po. So, salita ng Panginoon din. Okay, my dear. Okay, I need the gallery, please. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. All right. Jeremiah said, when your word came, I ate them. They are my joy and my delight. Hallelujah. Paano ba ang dyan? Ngayon na the word of God ay nakakarating sa inyo, you have to iisipin mo, namnamin mo, meditate it. O paano ba ang pag-meditate, Pastora? Kung marunong ka nang mag-isip sa problema mo day and night, ganyan din ang pag-meditate sa salita ng Panginoon. Imbes na yung problema ang iniisip mo sa oras-oras, i-meditate mo na ngayon ang Matthew 25 verse 34. 24 verse 35, mali, baliktad. Isipin mo na. I-meditate mo na yan at ganyan po on how to meditate, how to eat the Word of God. Paano kakainin yan? Mula ngayon, isipin natin ang salita ng Panginoon. Panginoon, magunaw man ang mundo at lupa, ang salita mo ay hindi magugunaw. Iniisip mo yan kahit sa pagtulog at pag-iisip. Ganyan po how to eat the food. How to eat the Word of God, how to masticate, namnamin mo, isipin mo, ano mo rin, ibigkas mo. Sabi ng salita ng Panginoon, pag tinanggap na natin si Jesus, tayo po ay napatawad. Iisipin mo na yon, napatawad na ang aking kasalanan, napatawad na ang aking kasalanan, pinatawad na ako, nahugasan na ako sa mga kasalanan ko sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. That's how you meditate. And you have to pronounce, you have to declare. Kailangan bigkasin mo rin at bigkasin mo para sa sarili mo. Sabihin mo, ako'y napatawad na po. Napatawad na hugasan sa dugo ni Kristo. Ganyan po ang how to meditate or how to eat them. You accept it with joy and gladness in your heart. Yung mga promises ng mga Panginoon, at tinanggap mo na, we are justified, parang just as if hindi tayo nagkasala. We are sanctified, we are forgiven, we are washed by the blood of Jesus. Ganyan po ang ating how are we going to eat the Word of God? We are meditated, say it, declare it in our lives. Hallelujah, dahil naniniwala na tayo. At lalo pa tayo ngayon napalakas dahil nga hindi pala magugunaw. The Lord, the Word of God lives forever. Kaya sa lahat ng mga napakinggan nyo na nasalita ng Panginoon, you have to remind yourself and continue to speak and declare, I am forgiven. The Word of God, sabi niya, hindi ako pinapabayaan, hindi ako iniiwan. Ang salita ng Panginoon, sabi niya, ako'y mananampalataya at ako'y maliligtas at hindi lang ako, pati na rin yung anak ko, pati ang pamilya ko, sila po ay maliligtas. Okay, isang okay, let's go to the next.
Okay, that's how we need. It's important, the Word of God. And it's not enough that we can naisipin lang na importante ng salita ng Panginoon, kundi namnamin natin, kainin natin, isipin natin day and night. Isipin natin po ang salita ng Panginoon dahil napakahalaga. Okay, isa pa po, sabi ni Job din, si Job 23 verse 12, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Si Job na isa ring righteous yan, pero God allowed, pinayagan niya na masubok si Job, na pinayagan niya na maketong siya, magkakaroon siya ng sakit. Pero you know what, si Job, in spite sa hirap ng kanyang naranasan, ito pa rin ang sinabi niya, hindi ko pinapabayaan na ang salita ng Panginoon ay mawawala sa akin, kundi pinangahalagaan ko yan. I treasure the word of his mouth more than my daily bread. Mas mahalaga pa ang salita ng Panginoon kaysa yung pagkain ng kanyang katawan, kanyang physical. He treasured, pinangalagahan niya ang salita ng Panginoon more than yung word. Kaya minsan sa pagba-Bible study, kahit walang pagkain physically, basta may pagkain tayo sa kaluluwa, kasi ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. Sana magkakaroon tayo ng ganyang desire na we desire more the word of God rather than the food for our physical, like the daily bread. And that's the salita ng that's how Job, si Job, ganyan din niya paano pahalagahan at binigyan ng at tinitreasure niya rin ang salita ng Panginoon. Kinakain din niya, ninanamnam niya, binibigyan niya ng malaking halaga ang salita ng Panginoon. Now, okay, that's how important the word. So important, so we have to eat because the word of God is for our soul. Ang salita ng Panginoon ay para sa ating kaluluwa. Kaya kung hindi natin, kaya pasalamat sa Diyos. Salamat po. Thank you for your love and sacrifices, Warden. At binibigyan nyo ng pagkakataon na makarinig ng mga kaibigan, mga kababayan, mga kaibigan natin dyan sa Selda na makaparinig ng salita ng Panginoon. Dahil kung hindi sila makarinig ng salita ng Panginoon, magiging anemic po ang kanilang kaluluwa. Magiging papayat po. So, besides this Monday regular Bible study, kung may mga Bible kayo, sige, basa kayo ng basa para lalago ang iyong kaluluwa. At ito po, ang salitang ng Panginoon ay naisulat para hindi lang para basahin lang, kundi talaga ang salita ng Panginoon ay nakapagbibigay ng kaligtasan. Hindi po ba? Ang salita ng Panginoon ay have that saving power. May I have Romans chapter 1 verse 16. Nagbibigay po ng pag-asa po sa atin ito. Na isulat para basahin at namnamin at kainin at ito. Pag kinain natin to at nagbibigay ng kalagalakan sa atin, ito rin, it's for sure, magbibigay po ng pag-asa sa bawat isa. For I am not ashamed, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nahihiya na ibahagi ng salita ng Panginoon dahil alam kong may kapangyarihan tong salita ng Panginoon na magbibigay ng kaligtasan to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Sabi ng salita ng Panginoon through Apostle Pablo, ito hindi siya nahihiya na ibahagi ng salita ng Panginoon dahil ito ay kapangyarihan na magbibigay ng salvation to everyone who believes. Kapatid, ang tinutukoy na salvation ay hindi lang salvation sa kaluluwa, kundi kaligtasan din sa ating mga relationship, sa mga broken relationship, may pag-asa po na may reconciliation
Panginoon po. Ang nagbibigay din ng pag-asa na kahit hinatulan ka na, may pag-asa pa rin tayo sa Panginoon because ang Panginoon ay nakakaalam ng takda ng ating buhay. Salvation po, ang kaligtasan ay hindi para lang sa kaluluwa, pero lahat ng aspeto po ng buhay natin, relationship, finances, health, or in every aspect of our lives, that speaks of salvation. Kaya muli po, ang salita ng Panginoon nakapagbibigay ng kaligtasan po. Kaya hindi tayo mawalang pag-asa na magsabi sa salita ng Panginoon. Walang naligtas na hindi narinig ang salita ng Diyos. Nung narinig nila ang salita ng Diyos, it is quickened by the Holy Spirit and it brings conviction into the heart of the people. Kaya nagkakaroon po ng pagpapatawa, nagkakaroon po ng pagsisisi, at nagkakaroon po ng pagre-realize na tayo po pala ay makasalanan, na nangangailangan po ng kaligtasan at hindi mahanapan ang kaligtasan sa kani-kanino man, ba't nahanapan yung kaligtasan kay Kristo lamang. Kaya kapatid dyan, napaka-importante, kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-atubili na magsabi ng salita ng Panginoon sa mga pamilya or to anyone. Kasi sabi ng Panginoon dyan, we just share the word of God, and to everyone who believes, magkakaroon po yan ng pag-asa, pananampalataya, at magkakaroon ng kaligtasan, kaligayahan, at pag-asa sa buhay because of the gospel. Kaya isa rin, ayan, it's very important, the word of God. Kung gusto mo na ang pagbabago po ay because of the word of God. So, let's continue to share the word of God dahil yan po ang nakapagbibigay ng pag-asa, nakapagbibigay po ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya, each one of us, for me, hindi ako naligtas kung hindi sa salita ng Diyos. Nung narinig ko rin ang salita ng Diyos, ng Matthew 7:21, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas, kundi lamang yung gumagawa. Nung narinig ko yun, ng salita ng Diyos, na quickened by the Holy Spirit, and I came to realize, I have that hope already na, my time na po na I have to strengthen my faith to the Lord, kasi sabi niya hindi lahat pala ng tumatawag. Pero yun, hindi lang narinig yun, but because sa Santong Espiritu na nagbigay ng power, kaya it brings conviction. Now, the word of God is the same. Mga kapatid, kahit nasa bilangguhan ka, pwede ka naman ngayon kung may text, huwag kang mahiya, huwag kang mag-atubili. Yung iniisip mong pamilya mo, gusto mong kaligtasan nila, i-share mo rin ng word of God. Not your word, pero yung salita ng Panginoon ang i-share mo, because the word of God brings hope. The word of God brings salvation. Mga kapatid, that's it. And remember, maybe makalimutan nila ang advice natin, but the word of God will never pass away. The word of God will not return to God void, but the word of God will remain to those who will receive, to those who will accept. Kaya huwag mo na yung inaalala natin na iniisip, kumusta ng pamilya ko, kumusta sila. What you do is to share the word of God, because the word of God brings hope to them. One more time before the time's up. Okay. The word of God also is like a crushing hammer. 23:29. The word of God is like a hammer. Jeremiah 23:29 po. Thank you, projectress. I'm happy to die today. Okay. Is not my word like fire, declares the Lord, is like hammer that breaks a rock in pieces. Hallelujah. Okay. The word of God is like a crushing hammer. Sabi niya, ang salita ko ay parang apoy at parang martilyo. Kaya, again, mga kapatid, walang matigas na puso kay Kristo. Walang matigas na puso kaya ng salita ng Panginoon na
durugin. Walang matigas na pag-iisip. Sa salita ng Panginoon, kaya niya ho yan na durugin. The Word of God is like hammer. Kaya again, it's very important, huwag tayong maghusga. Huwag tayong maghusga na, ang taong yan, wala nang pag-asang pagbabago. Wala nang pag-asang magbago ang gallery please, gallery. Minsan sabi natin na napakatigas yung taong yan. Hindi kaya ng Diyos na baguhin ng isang taong ganyan. Ang puso na matigas, kayang durugin ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya, my word is like a crushing hammer. Kaya we are not, kaya hindi tayo nagsasawa na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, because the Word of God is like a hammer. Kahit yung sinasabi natin hindi na yan magbabago, may pagbabago kay Kristo. Kahit yung matigas ng puso, kahit yung matigas ng pag-iisip, the Word of God is like a hammer. Kaya niya ho yan durugin at palambutin ng puso ng bawat isa. Kaya that's how the Word of God is so important sa buhay natin, sa ating lahat. It's very important. It's very nutritious, kumbaga. The Word of God is so nutritious. It's even more better than multivitamin that gives sustenance to our physical body. The Word of God is so sweet, sweeter than the honey, as the Word of God says too. So we have to eat the Word of God to sustain and to give hope and life, to sustain our soul. And the Word of God is very useful. Nagagamit yan na pampalambot, na magbigay ng pagasa, magbigay ng kaligtasan, pampalambot at for now it's we just use the hammer, but the rest, there are some chapter and verse in the Bible wherein ang salita ng Panginoon din is like a water na to quench our thirst, na pag inumin natin it gives satisfactions. So sabi ni Salmo, ang taong nagagalak sa salita ng Panginoon na ihalin tulad sa isang kahoy na itanim sa igid ng karayan, sa planted on the river, at hindi ho yun. If that would be the case, pag tayo po ay nagagalak sa salita ng Panginoon, sabi niya, nahihalin tulad tayo sa isang kahoy na hindi malalanta. So, hallelujah, na kahit wherever we are, kahit malayo tayo sa pamilya, kahit saan tayo, kahit sa anong lugar, I come to realize na talaga no better place, walang maganda, there's no better place but in the presence of God. Hindi ko sinasabing the best is in Canada, the best in New Zealand, the best in Australia, but wherever we are, kahit saan tayo, pag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon or we have the Word of God, tama po yung sabi ni Salmo na para tayong kahoy na itanim sa gilid ng river, na hindi tayo nalalanta kundi we become prosperous. Prosperity is speak again, hindi lang sa yung mga pera-pera dyan, but prosperity, if we are in good health, we are in a sound mind, we have a happy heart, that's prosperous. In everything we do, it's prosperous, sabi ng salita ni Salmo. Kaya, mga kapatid, I hope that you will remember, maalala nyo na talagang ang langit at lupa ay magunaw,
magunaw, pero ang salita ng Diyos ay hindi magugunaw. Kaya sa Lunes, sana madagdagan pa ng attendance ninyo. Pakiyaya po yung mga ibang kapatiran dyan, mga kaibigan dyan na minsan ayaw makinig ng salita, pero sabihin mo sa kanya, kapatid, magunaw ang langit at lupa, ang hindi magunaw ay salita ng Diyos. Tara, makinig tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya pakiyaya mo na lang yung kapitbahay mo dyan sa Lunes, makipakinig na naman, or may mga araw pa kayong na privilege na ibigay na oras sa inyo na makinig ng salita ng Panginoon. Bigyan natin ng halaga kasi mga kapatid, kahit nasa kulungan ka, pero at the end of the day, at the end ng paggunaw ng langit at lupa ay nasa langit ka. Pero yung mga nag-enjoy ng buhay dito na ayaw makinig ng salita ng Panginoon, sila po ay hindi makakapunta sa mansion na piniprepare ni Jesus ngayon. Jesus is preparing a mansion to everyone who believe. Kaya keep hearing the word of God because yan po ang nakapagbibigay ng kalakasan po sa bawat isa sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na pinagbulay-bulayan namin ang iyong salita. Bigyan mo nga po because of your word, oh God, napalakas po kami na nga, langit at lupa magugunaw pero ang iyong salita kailanman hindi magugunaw. Kami po ay we will lean on to that. Sasandal po kami sa iyong salita kasi pag kami po ay nakasandal sa iyong salita, hindi po yan magugunaw. Kaya maraming salamat po sa lahat ng bawat isa na nakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na yung salita ay hindi po nanakawin ng demonyo, kundi po palaguhin mo sa bawat puso ng bawat isa na nakapakinig ngayong araw na to at ngayong gabi sa ibang bansa. Panginoon, maraming salamat po sa privilege na binigay mo sa amin na maibahagi yung salita at mapakinggan ang iyong salita. Kami po ay nakapalakas dahil po sa iyong mga salita. Salamat po. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. In Jesus' name, amen.